Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ako po si Kanor. Nakatira dito sa isang baryo sa probinsya ng Aklan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay totoong naganap noong taong 1986, panahon na ako po ay 20 anyos pa lamang. Noong mga panahong iyon, alagang-alaga ko pa ang mahaba kong buhok. Opo, Kuya Bari, kahit na ako po ay isang matipunong lalaki, ay nakahiligan ko po noon ang magpahaba po ng buhok. At hindi po sa pagmamayabang, pero parang nireband ang buhok ko noon gawa ng ito'y alagang-alaga sa gata ng niyog. Mayroon kaming taniman noon ng niyog na siyang pinagkukunan din namin ng ikinabubuhay namin. Kopra at tuba. Isa din po akong magtutuba noon. At dahil sa marami akong inaakyat na niyog, kaya 3:00 pa lamang ng madaling araw ay sinisimulan ko na po ang pangunguha ng tuba. Inaabot naman po ako ng 8:00 ng umaga bago matapos sa gawain ko. Ang mga tuba na nakukuha ko po ay inihahatid ko naman sa mga suki namin sa bayan. Kaya tanghaling tapat na ako nakakabalik sa bahay. Minsan, may dalang balita si nanay sa bahay namin tungkol sa isang batang namatay. Ayon pa kay nanay, nag-iisa lamang daw ang bata sa bahay nila, gawa ng ang magulang nito ay ginagabi sa sugalan. Pag-uwi daw ng mag-asawa, nagulat na lamang sila nang nadatnang wala ng buhay ang kanilang anak. Maayos naman daw at hindi ginalaw ang mga gamit nila sa bahay, kaya imposibleng pagnanakaw ang motibo ng salarin. At ang naging palaisipan sa kanila kung ano o sino ang pumatay sa bata, ang tanging ebidensya lamang nila ay ang naiwang marka ng isang malalim na kagat doon sa liig ng kanilang anak. Nay, baka naman po natuklaw lamang siya ng ahas kaya namatay dahil nalaso ng kamandag nun. Sabi ko naman kay nanay. Ngunit nagkibit balikat lamang si nanay. May isang lalaki noon sa baryo namin na itago na lang natin sa pangalang Donato. Itong si Donato ay kilalang kilala sa baryo dahil sa kanyang pagiging kulang sa pag-iisip. Tinatawag siya ng mga taga sa amin na Wangbu. Pero kahit na ganoon po siya, ay hindi naman mahirap na utusan. Lagi nga siyang sumusunod sa mga pinapagawa sa kanya ng tatay kapag kapanahon ng kuprahan. At syempre pa, binibigyan namin siya ng kaukulang bayad. Dahil hindi naman palagi ang kopra, Kuya Bari, minsan nangangahoy at nag-iigib din ng tubig itong si Donato para sa iba, para lang may makain siya at may pangtustos sa kanyang bisyo na pagyuyusi. Kapag ka napapadaan siya sa akin, Kuya Bari, sa tuwing nagbababa ako ng tuba, ay lagi ko siyang pinapainom. Kaya naman medyo napalapit na rin sa aming pamilya itong si Donato. Siya na lang kasi mag-isa na nakatira sa kanyang kubo dahil namatay na ang kanyang lolo na nag-aalaga sa kanya mula pagkabata pa niya. Kuya Bari, kaedad ko lamang po itong si Donato, pero kuya ang tawag niya sa akin. Isip bata kasi siya, kaya kahit mas bata pa sa kanya ay itinuturing niyang nakakatanda. Hindi naman po iyon problema sa amin, dahil kahit ganoon si Donato, maaasahan naman ito. Minsan nga lang ay hindi masyadong naiintindihan ang kanyang pagsasalita dahil sa utal-utal ito. Kapag ka binubuli siya noon ng mga kabataan at tatawaging Wangbu, ay ngingiti-ngiti lamang itong si Donato. Pero alam kong sa kaloob-looban niya ay nasasaktan din siya. Nakikita ko kasi iyon sa kanyang mga mata. Hoy kayo mga bata, huwag niyo ang ganyanin si Donato. Dahil kahit hindi siya kagaya ninyo na nakapag-aral, mas mabait pa siya kaysa sa inyo. Lubayan niyo siya. Ang mabuti pa, mag-aral na lang kayong mabuti sa GMRC
para naman malaman niyo ang tamang pag-aasal. Ang sabi ko sa mga bata nang minsang tinutulak-tulak nila si Donato at sinasabing, "Wangbo na nga, hindi pa marunong magbilang." Kuya, salamat ha. Ako lagi nila away, hindi ko sila aaway ha. Ang saad ni Donato na noon ay nasa likuran ko at umiiyak na. Sinabi kong wag na lang pansinin ang mga batang iyon at kung makita man niya ay umiwas na lamang siya para hindi siya nila mapagtripan. Hindi lamang mga bata, Kuya Bari, ang nangbubuli dito kay Donato. Pati ang mga matatanda din. Minsan nga, nakita kong pinagtutulungan siyang bugbugin ng mga lasenggo sa aming baryo pero wala po akong nagawa. Awang-awa ako kay Donato noon dahil puno ng pasa ang kanyang buong katawan at magang-magarin ang kanyang mukha. Nanginginig siya noon sa takot nang lapitan ko ito. Humingi ako ng tawad dahil hindi ko siya naipagtanggol sa mga nanggulpi sa kanya. Takot din kasi ako, Kuya Bari, na mabugbog nila. Ikaw, Kuya, laki kakatawan mo. Ikaw takot away akin? Anya habang yapos ang sarili. Hindi ko naman napigilang makonsensya noon, Kuya Bari, pero anong magagawa ko po? Hindi talaga ako sanay sa basag ulo. Dinala ko na lamang si Donato sa bahay at doon ginamot ng nanay at tatay ang kanyang mga pasa. Nang gabing iyon, mataas ang lagnat ni Donato dahil siguro sa sakit ng kanyang buong katawan. Nakakaawa siyang tignan. Idagdag pa ang kanyang mga sinasabi gawa ng kanyang pagdedeliryo. Ako galit. Ako sakit. Paulit-ulit niyang saad sa pagitan ng kanyang pagtulog. Mga 3 araw siyang namalagi sa bahay at pagkatapos noon, bumalik na siya sa kanyang kubo. Naging abala naman ako sa pagtutuba, Kuya Bari, kaya hindi ko gaanong napapansin na hindi na pala nagpapakita sa bahay itong si Donato. Nalaman ko na lamang nang minsang magtanong si nanay sa akin kung nakikita ko daw ba si Donato na dumaan sa niyugan. Kaya naman, nang araw ding iyon, nagtungo ako sa kubo ni Donato. Pero pagdating ko po doon, hindi ko siya nadatnan. At base na rin sa pagkakaayos ng mga gamit sa loob ng kubo, nababatid kong ilang araw na ring walang tumatao doon. Panis na kasi ang kanin na nasa loob ng kaldero at ang sabaw naman na nakalagay sa isang kaserola ay nangangamoy na. Indikasyon iyon na ilang araw nang nakalagay iyon doon. Nabahala na ako ng gusto sa puntong iyon dahil baka napaano na si Donato. Minsan, nang nagtungo ako sa bayan para ihatid sa isang suki ang 5 galon na tuba, ay nasipat ko si Donato. Siyempre, kaagad ko siyang nilapitan. Ibang-iba na ang ayos niya ng mga oras na iyon. Nangayayat siya ng gusto. Maputlang maputla at nananamlay. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya at kung bakit hindi siya umuuwi sa kanyang kubo. Napansin kong naging mailap ang kanyang mga mata sa akin at nakayukong tumugon na uuwi naman daw siya pagkatapos ng pista sa bayan. Anya, tutulong-tulong daw muna siya sa mga kakilala para may libre siyang pagkain. May isang pamilya umano ang tumanggap sa kanya bilang taga-sibak ng kahoy at taga-igib ng tubig doon na nagbigay sa kanya ng libreng pagkain at matutulugan. Mukha namang masaya siya, Kuya Bari, kaya hindi na ako nagpumilit na isama siya pauwi. Isang madaling araw, nasa kalagitnaan ako ng pangunguha ng tuba noon. Nasa itaas ako ng puno ng nyug nang maaninag ko ang isang bulto ng tao sa di kalayuan. Ang buong akala ko ay si Donato iyon
dahil nga ganoon din ang mga oras na dumadaan siya sa niyugan para magtungo sa bayan. Simula kasi nang matapos ang pista sa bayan ay lagi nang nagtutungo si Donato roon para maghatid ng mga panggatong sa pamilyang sinasabi niyang mabait sa kanya. Halos hindi na nga siya dumadalaw sa bahay, Kuya Bari. Akmang tatawagin ko na sana ito, subalit napako na lamang ako sa aking kinauupuan nang masipat kong mabuti ang bulto ng tao. Ang inaakala kong si Donato ay hindi pala, dahil ang bulto ng tao na iyon ay unti-unting naging isang mabangis na hayop. Hindi ko alam kung anong hayop nga ba iyon, dahil unang beses ko lamang na makakita ng ganoong uri ng nilalang. Hanggang sa unti-unting naging isang malaking aso ang nilalang na iyon. Agad itong umatungal. Naghatid iyon ng kilabot sa buo kong katawan, Kuya Bari. Hindi ko pa nga masyadong maaninag ang kabuuang anyo ng nilalang na iyon. Nakita ko na lamang na mabilis na naglakad na ito papalayo. Dahil sa aking mga nasaksihan, hindi ko alam kung bababa na ba ako o maghihintay na lamang na sumikat ang araw bago bumaba sa niyog, dahil baka kung ano ang gawin ng malaking aso kung sakaling makita niya ako. Subalit naisip kong baka guni-guni ko lamang ang aking nakita. Sadyang aso lamang talaga iyon na dumaan at nagbukang bulto lang ng tao ang anino nito. Maayos ko namang natapos ang pangunguha ng tuba ng araw na iyon. Lumipas ang ilang araw. Naisipan kong dalawin sa bayan si Donato. Sakto namang naghatid ako noon ng suka sa isang suki ko doon sa bayan. Nang makita ko siya, tila ba hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. At napansin kong may nagbago sa ayos ni Donato. Hindi na kasi kasing tuwid ng dati ang kanyang likuran. Para bang nag-iba na ang kurba. Pero bigla ko ring naisip na baka dahil sa pagpasan niya araw-araw ng mga kahoy para dalhin sa bayan, kaya parang naging kuba na siyang tignan. Nang araw na ding iyon, hindi kami masyadong nakapagkwentuhan ni Donato dahil pakiramdam ko umiiwas siya sa akin. Kaya naman nang magpaalam siya, hinayaan ko na lamang siya. Kuya Bari, tuwing madaling araw, lagi ko nang napapansin ang malaking aso na dumadaan sa niyugan habang ako'y nasa itaas pa ng puno ng niyog. Napaisip tuloy ako kung saan pumupunta ang asong ito at kung saan ito nanggagaling. Sa araw na iyon, tansya kong 4:00 na ng madaling araw. May naipon na akong tuba, pero medyo nakaramdam ako ng pagod, kaya naman ay naupo muna ako ng saglit at isinandal ang likuran ko sa puno ng niyog. Ang buhok kong laging nakatali sa tuwing umaakyat po ako ng niyog ay inilugay ko dahil parang nakaramdam ako ng paninindig ng balahibo sa batok. At dahil ako ay pawisan na, nagulo ang buhok nang kinamot ko ang aking ulo. Sa puntong iyon ay bumuhaghag ang mataas kong buhok. Bigla ko na lamang nakita ang biglaang paglapit ng aso sa kinaroroonan ko. Hindi ko nababatid kung saan siya nanggaling dahil sa nakatuon ang pansin ko sa malawak na kalangitan habang nagkakamot ng ulo. Mapulang-mapula ang mata ng aso, Kuya Bari, na nakamasid sa akin. Umaangil ito na nagdulot ng aking takot. Ang mga laway na tumutulo mula sa kanyang malaking bibig ay walang patid na nangalaglag sa lupa. Sa puntong iyon ay hindi na ako naagalaw pa dahil sa tindi ng nerbiyos. Nagkatitigan kami ng aso at sa hindi ko malamang dahilan ay dahan-dahan niya akong nilisan. Nakahinga din ako ng malalim nang lumayo ito sa akin, ngunit bigla ring nanumbalik ang kaba ko
nang nagpakawala ang aso ng isang malakas na atungal na nakakakilabot. Nagsitayuan na ang mga balahibo ko sa katawan nang umalulong na naman ito. Hanggang sa nasipat ko na lamang ang ginawa niyang mahinang paghakbang habang unti-unting lumalayo sa niyugan. At sa takot na baka bumalik pa ang aso at makagat ako, kaagad ko nang inakyat muli ang isa pang puno ng niyog. Nang sumunod na madaling araw, habang ako ay nasa itaas ng puno ng niyog, nasipat ko ang 2 lasenggo sa aming baryo. Kapwa pasuray-suray sa kanilang paglalakad, dala ang isang flashlight. Mataas ang kinaroroonan ko, kaya hindi talaga ako mapapansin ng kung sino man. Idagdag pa ang mga mayabong na palwa ng niyog. Narinig ko pang sinabi noong isang lasing na hindi na raw nakakasuntok ang kanyang kamao dahil hindi nila matsyempohan si Wang Bu. Nais niya raw na maehersisyo naman daw ang kanyang mga kamao at ang mga suntok niya raw ay inilaan niya para lamang kay Donato. Dahil sa aking narinig, lumingon-lingon ako at iginala ang tingin sa unahang bahagi ng dinadaanan nila. Baka kasi nataong naroon din si Donato. Ngunit hindi ko naman nakita si Donato sa daan kaya naging kampante na ako sa itaas. Nang mapadako ang tingin kong muli sa daan, nasipat ko na naman ang isang bulto ng tao. Hindi ko masyadong maaninag kung sino ang tao sa likod ng bulto na iyon dahil sa may kadiliman pa ang paligid. Kinabahan ako dahil sa isip-isip ko, baka si Donato na iyon. Nako, tiyak na mayayari siya ng 2 lasing pagka nagkataon dahil sa siya ang pinag-uusapan ng 2. Kaya naman, nagmadali na ako sa aking ginagawa para pumanaog na sana. Subalit, bigla na lang nakarinig ako ng mga kaluskos at sa pagtingin ko sa ibaba, nasipat ko na lang na sinasalakay na ng aso ang 2 lasing. Narinig ko pa ang mga yabag nila habang sila'y nagtatakbuhan. Nakasunod naman ang aso sa kanilang 2. Buti nga sa inyo, ang sabi ko na lamang at ipinagpatuloy ang aking ginagawa. Nang matapos na po ako sa pangunguha ng tuba, ay pagod na at pawisan akong gumayak pauwi ng bahay. Pasipol-sipol pa nga akong binabagtas ang daan nang mapansin ko ang ilang mga patak ng dugo. Siyempre pa, nagtaka ako kung bakit may dugo roon. Ngunit nang maalala ang 2 lasing na hinahabol ng aso, ay naisipan kong baka nakagat nga ang 2 ito. Hindi ko na sinundan pa ang mga patak ng dugo sa daan dahil nasa kabilang direksyon naman ang dadaanan ko patungo sa aming bahay. Ngunit nagulantang na lamang ako, Kuya Bari, nang marinig ang balitang natagpo ang wala ng buhay ang isa sa mga lasing na dumaan sa niyugan. Halos hindi na raw makilala ang biktima dahil sa nagkagutay-gutay na ang katawan nito. Ang sabi nga ng iba, baka may nakaaway ito dahil sa pagiging lasenggo at basagulero. Kaya naman pinatay ito at itinapon ang bangkay niya sa may ilog malapit sa niyugan namin. Pero sinabi ko sa mga taga-baryo na kaninang madaling araw, nakita ko pang dumaan sila ng kasama niya doon sa niyugan. Dagdag ko nga, hinabol pa nga sila ng isang maitim at malaking aso. Kuya Bari, nang itanong ng mga taga-baryo sa kasama nito kung ano ang nangyari sa napaslang nitong kaibigan, ay tila wala ito sa katinoang sumagot, "Isang halimaw! Inatake kami ng nakakatakot na halimaw!" Ani niya at paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang halimaw. Hindi ko lang alam kung dahil ba sa kalasingan niya kaya niya iyon naisipang sabihin. Maski ang mga tao ay nagkatinginan lang. Dumaan ang mga araw.
hindi pa rin nalalaman kung sino ang sospek sa pagpaslang sa lalaking iyon. Ang kasama naman nito ay tila nasiraan na ng bait dahil takot na itong lumabas ng kanyang bahay. Lagi na lang daw nagkukulong sa loob at sinasabing takot na atakihin umano ng halimaw. Hindi kaya aswang ang kinatatakutan nun? Ani ng pinakamatanda sa aming baryo sa kanyang mga kausap nang minsang napadaan ako sa kanilang kumpulan. Dahil sa narinig ko ay napukaw ang aking kuryosidad, kaya naman huminto ako sa kanilang tapat para makinig sa kanilang usap-usapan. May aswang kaya talaga, Tang? Di po ba panakot ng iyon noong kabataan natin? Sabad naman ng isang babae. Oo, totoo. Totoo ang mga aswang. Karamihan sa kanila ay nagtatago sa anyo ng isang taong nakakasalamuhan ninyo sa araw-araw. Wika ng matanda. Ayon pa sa kanya ay may iba't ibang uri daw ang mga aswang. May kumakain umano ng patay na tao, may sumisipsip ng dugo, may kumakain naman ng sariwang laman ng tao, at mayroon ding umanong iba't ibang pangalan ang aswang base sa kanilang uri. Nang tinanong ng isa pang lalaki ang matanda kung may aswang ba sa aming baryo, ay sinabi nitong hindi niya daw alam. Ang lahat daw ng mga taga-baryo ay kilala ang isa't isa, kaya malaya raw naming masasabi kung may aswang nga ba na taga-baryo. Ang lahat ay nagkaisa sa pagsabing walang aswang sa aming baryo, na sinang-ayunan ko naman. Dahil nga sa kilalang kilala namin ang bawat angkan na pinagmula ng mga taong sakop sa baryo namin. Subalit sinabi ng matanda na hindi lamang daw sa angkan nakukuha ang pagiging aswang. Maaari naman daw na nahawahan lang din ng isa pang aswang. Ang tinuran ng matanda ay nagbigay ng palaisipan sa akin. Kaya naman naitanong ko sa kanya ang maaaring pangontra sa mga aswang. Anya, mabisang pangontra raw ay usok ng sinunog na goma, asin, bawang, mga matutulis na bagay gaya na lamang ng itak at sibat. Pero ang pinakamabisa at pinakamagandang sandata umano laban sa aswang ay ang buntot pagi. Nakakatulong umano daw ang bagay na ito upang mailabas ang tunay na pagkakakilanlan ng isang aswang. Kaya gaya ng tinura ng matanda, ay nagdadala na ako ng buntot pagi sa tuwing nagtutungo ako sa may nyugan. Lagi na iyong nakasukbit sa bewang ko. Hindi naman sa paniwalang paniwala ako na may aswangang talaga, kaya ko ginagawa ayon. Kung hindi, baka kung sakali mang totoong may aswang, ay mayroon din naman akong maipanlalaban. Hindi pa nga ako nagsisimulang umakyat sa puno ng nyug, ay ramdam ko nang may nagmamasid sa akin. Nang itinali ko na ang nakalugay kong buhok, ay doon ko na nasipat ang isang malaking aso. Ang asong humabol sa dalawang lalaki noon. Nanlilisik ang mga mata ng aso habang ito'y nakatingin sa akin. Nag-uunahan ding tumulo ang kanyang malalapot na laway. Sa nasilayan ko ay napaatras ako dahil ramdam ko na mukhang sasalakayin niya ako. At hindi nga ako nagkamali, Kuya Bari. Bigla niya akong sinunggaban. Buti na lamang at nakailag po ako. Pakiramdam ko ay gigil na gigil ang aso. Sa tulong ng liwanag ng buwan, naaninag ko ang ikinikilos at ang kanyang anyo. Doon ko na napagtantong may kakaiba sa asong ito. Paano ba naman kasi ang kanyang buntot ay tuwid na nakatayo? Ang kanyang mga mata ay mapupula at mabalasik na nakatingin sa akin.
Ang balahibo rin ng aso ay makapal na hindi tulad sa normal na mga aso. Nang mga oras na iyon ay saka ko pa lamang talaga nasilayan ang kabuuang anyo ng aso. Kakaiba din ang haba at tulis ng mga kuko nito. Sa muling pagsunggab niya, muli na naman akong nakaiwas. Iwinasiwas ko pa ang dala kong sanggot para sana takutin ito, ngunit hindi nagpatinag ang malaking aso. Nagkatitigan kaming muli at doon ko na nasilayan ang pagpapalit niya ng kanyang kaanyuan. Mula sa anyong aso ay unti-unting naging isang nakakatakot na halimaw ito. Ang kanyang katawan ay tila pa butot balat na. Mayroong mahaba at tuwid na buntot, mapupulang mga mata at mga ngipin na kasing talim at tulis ng isang lagari. Humaba rin ang tainga ng nilalang na ito na naging kapantay ang taas ng kanyang ulo. Baluktot ang likuran, ngunit kapansin-pansin ang mabangis niyang anyo na nagparamdam sa akin ng pangangatog sa buo kong katawan. Noon lang ako nakakita ng ganoong uri ng halimaw. Tila nagsitaasan ng lahat ng dugo ko sa katawan nang ibuka ng nilalang ang kanyang bunganga. Dala ng labis na takot at kilabot ay nalaglag sa lupa ang tangan kong sanggot. Hindi na ako naglakas loob pang kuhain iyon dahil alam kong nasa bingit na ako ng aking kamatayan. Sa puntong iyon, sumagi bigla sa isipan ko ang sinabi ng pinakamatanda sa baryo namin, ang tungkol sa aswang. Kaya kahit nangangatog pa at punong-puno ng takot, ay tinatagan ko ang aking loob. Sa isip-isip ko noon na kapag nagpadala ako sa kabog ng puso ko sanhi ng kaba, ay hindi na ako makakapag-isip pa ng tama. Kaya naman ikinilos ko ang mga kamay ko at kinapa ang buntot pagi na nasa baywang ko. Habang nakatuon ang paningin ko sa aswang, ay mahigpit na nakahawak naman ang dalawang kamay ko sa buntot pagi. Nang bigla akong sinunggaban ng nilalang at sa puntong iyon ay ramdam ko na ang kakaiba niyang lakas at bilis. Hindi na ako nakailag pa sa ginawa niyang pag-atake. Nagpambuno kaming dalawa hanggang sa tila nang hina na ako at pansin ko na lang na nakabuka na ang kanyang bibig at sa walang ano-ano, kinagat niya ako sa may liig. Mabuti na lamang at maagap akong nagpumiglas kaya hindi niya napuruhan ang liig ko. Ramdam ko na pumalandit ang masaganang dugo mula sa sugat sa liig ko. Pansin ko na rin na parang uhaw na uhaw sa dugo ang nilalang. Dahil sa pakikipagpambuno ko sa aswang ay nakawala sa pagkakatali ang buhok ko dahilan upang lumugay at bumuhaghag iyon. Biglang natigilan ang nilalang. Tila ba napako sa kanyang kinatatayuan. Kahit na medyo nagdidilim pa ang aking paningin noon, Kuya Bari, ay sinikap kong maihampas sa nilalang ang hawak kong buntot pagi. Nagtagumpay naman po akong gawin iyon. Hindi lang isang beses, kung hindi 3. Napahiyaw ang nilalang nang dumampi sa kanyang butot balat na katawan ang buntot ng pagi. Tila ba nang hina ito at dahan-dahang lumayo ito sa akin. At sa isang iglap lamang, nagbago ang anyo ng aswang. Ang anyo niyang isang mabangis na halimaw ay napalitan ng bulto ng isang taong hubot-hubad. At nang masilayan ko ang mukha ni Donato sa katawan ng nag-anyong aswang ay halos hindi talaga ako makapaniwala. Sa muling pagkakataon, nagkatinginan kami ng nilalang. Sa puntong iyon, hindi na mabalasik ang kanyang mga tingin, kung hindi tingin ng isang nakakaawang lalaki. Kuya, papatawad. Anya
sa pagitan ng pag-iyak. Kahit na galit ako sa kanya, ay nakuha ko pa ring maawa, Kuya Bari. Donato, hindi ko ilalantad ang sikreto mo, pero sana huwag ka nang magpakita sa mga taga rito at pakiusap. Huwag na huwag ka nang mambibiktima ng mga taga rito sa ating baryo. Umalis ka na. Wika ko sa kanya na kaagad namang niyang sinunod. Dahil may kaalaman ang pinakamatanda sa aming baryo tungkol sa mga aswang, minabuti kong doon na magtungo sa kanya upang mailahad ang mga nangyari sa akin. Inilarawan kong mabuti ang anyo ng aswang. Ayon pa sa matanda na marahil nahawa lamang si Donato kaya siya naging isang aswang na kiwig. Ang isang kiwig umano ay nanghahawa sa pamamagitan ng kanilang laway na ipinapakain sa kanilang biktima. O baka marahil ay nakakain umano si Donato ng pagkaing may laway ng isang kiwig na aswang. Napag-alaman ko rin mula sa matanda na hindi sinasalakay ng mga kiwig ang mga lalaking mayroong buhaghag at mahahabang buhok. Matapos niyang sabihin ang lahat ng iyon sa akin, ginamot din ng matanda ang sugat ko sa liig ng abo at bawang. Ang pangyayaring iyon sa buhay ko, Kuya Bari, ay naging sikreto ko na lamang. Tanging kami lamang dalawa ng matanda ang nakakaalam. Magmula noon, hindi ko na rin nakita pa si Donato. Ayon sa matanda, si Donato daw ang kauna-unahang aswang sa aming baryo. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Kanor. Magandang araw po sa inyo mga kasundo. Pasensya na po at ako'y medyo may sipon ngayon. Pagpasensyaan nyo na yung boses ko ha. Anyway, narito na po ang ating kwento sa araw na ito. Palagi kong hinahangaan ang aking ama dahil sa ubod niyang galing sa pagpapanday. Hindi lamang metal ang kaya niyang ihulma sa figura ng balaraw, kung hindi napagtagumpayan niya ring hubugin ang aking pagkatao na nakasentro sa moralidad at mayroong kinikilalang prinsipyo. Hindi man ako namulat sa pangangalaga ng dalawang magulang, ni isang beses sa tanang buhay ko'y hindi ko pa naman naranasang ihele sa mga braso ng aking ina. Gayunpaman, hindi naman nagkulang si Itay na iparamdam sa akin ang sapat na pagmamahal. Wala naman po akong dapat ikagalit sa aking ina. Natitiyak ko kung hindi lamang sumalungat sa amin ang kapalaran, nanaisin niya ring masubaybayan ang aking paglaki. Base po kasi sa kwento ni Itay, namatay raw po si nanay sa sakit noong 1 taong gulang pa lamang po ako. Hindi na po niya idinetalye pa ang espesipikong karamdaman na kumitil sa buhay ni inay. Kuya Bari, ako nga po pala si Herson at ito po ang aking kwento. Ang munting bahay po namin ay gawa sa sinalansang na mga dahon ng niyog at binubuo lamang ng 3 silid. Nakatayo po ito sa gitna ng gubat na medyo malayo sa mga kabahayan. Dahil dito, nakasanayan kong mahalin ang katahimikan. Sa gabi, tanging huni lamang po ng alibangbang ang bumabalot sa aming mga tenga. Ang paliwanag ni Itay sa akin kung bakit mas pinili niyang dito kami manirahan ay dahil umano umaasa siyang makakasalubong niya ang isang nilalang sa bawat pagtahak niya sa kakahuyan. Nagulminahan naman ako sa itinuran ni Itay.
Hindi ko maunawaan ang nais niyang ipahiwatig, subalit ang tugon niya sa akin, balang araw daw, mas maiintindihan ko rin ang mga bagay-bagay. Sa loob ng isang maliit na hugis kwadradong kahon, nakasilid ang pinakakaingat-ingatang punyal ni Itay na siya mismo ang nagpanday. Araw-araw niya itong hinahasa sa pamamagitan ng pagkiskis ng talim nito sa rektangulong bakal na kasing lapad lamang ng kamao. Nakalagay po ang kahon sa ilalim ng katre at laging ipinapaalala ni Itay na wag ko daw kukuhain ang punyal sa loob nito o hawakan man lang hanggat wala ang kanyang permiso. Sa tamang panahon umano, ipapamana niya sa akin ang punyal na iyon at gagamitin ko ito laban sa kasamaan. Hindi ko talaga mawari kung ano namang espesyal sa punyal na iyon, gayong kawangis lamang ito ng iba pang mga punyal na ipinagbibili niya. Ngunit ganun pa man, sinunod ko po ang utos ng aking ama. Nang tumungtong ako sa edad na 15 anyos, nagpaalam ako kay Itay na titigil na ako sa aking pag-aaral at maghahanap na lang ng pwedeng pagkakitaan sa bayan. Batid ko po kasing hirap na rin po si Itay na bigyan pa ako ng pampinansyal na suporta. Kaya hindi nagtagal, pumasok po akong boy sa mga palengke at kahit papaano ang mga barya-baryang kinikita ko po ay sumapat naman na sa pang-araw-araw na pangangailangan namin ng aking ama. Matanda na rin si Itay, kaya't naroon man ang panghihinayang sa akin dahil hindi ko pinagpatuloy ang aking pag-aaral upang makamit ang pangarap kong propesyon. Nagsumikap akong pagsilbihan siya bilang anak. Mulit-muli ang paghingi ng tawad naman sa akin ni Itay sapagkat hindi siya umano perpektong ama. Palagi ko naman sinasabi sa kanya na hindi niya ito dapat ihingi ng tawad dahil buong buhay kong tatanawing utang na loob ang pagpapalaki po niya sa akin bilang isang mabuting tao. Ipinagpaumanhin niya rin kung hindi niya umano nagawang iligtas si nanay. Tay, wala po kayong kasalanan sa pagkamatay ni inay. Hindi niyo naman kasalanan ang pagkakaroon ng sakit ni inay. Tugon ko kay Itay. Ngunit sa unang pagkakataon, isinalaysay niya ang buong kwento ng pagkamatay ni inay at hindi ko inaasahang salungat ito sa katotohanang aking kinamulatan. Anak, nagsinungaling ako sa iyo. Hindi namatay sa sakit ang iyong inay. Seryoso niyang saad habang inaaliw ang sarili sa kanyang silyang tumba-tumba na regalo ko sa kanya noong kanyang 50 kaarawan. Natigil ako sa paghigop ng kape at mariing tinitigan si Itay na seryosong pinanunood ang kawalan. Makulimlim ang gabi. Nasa labas kaming dalawa ni Itay upang sana lasapin ang masarap na simoy ng hangin. Hindi ko inaasahang biglaang mag-iiba ang ihip ng atmosfera sa pagitan naming dalawa. Pakunwari na lamang akong naubo sapagkat hindi ko alam ang mga salitang dapat kong sabihin. Ngunit hindi na hinintay pa ni Itay ang aking sasabihin at binasag ang katahimikang nananalaytay ng ilang segundo. Nagkwento siya mula sa bahaging nagkakilala sila ni inay. Doon daw sa ermita sa hindi kalayuang baryo kung saan siya napilitang magsimba't magbabakasakaling ipapanalo niya ang sweepstakes sa pamamagitan ng pagdarasal, nakuha raw ng kanyang atensyon ang isang marikit na babaeng pumasok at naupo sa kanyang tabi at ito nga po si inay. Nabighani raw siya ni inay
na nooy nakasuot ng puting bestida na talaga namang bumagay sa porselana nitong kutis. Nang matapos daw ang misa, inamangan daw niya si inay sa labas ng simbahan at siya'y nagpakilala. Doon nagsimula ang pagkakamabutihan nilang dalawa. Hindi rin lumaon nang maging magnobyo't nobya daw sila. Hindi sinasadyang nagbunga ang kanilang pagmamahalan, ngunit pinagpasalamat nila iyon sa may kapal. At ang bungang iyon ay ako raw. Nagsama sila sa iisang bubong. Noong 1 taong gulang na daw po ako, isang matandang babaeng pulubi ang nakituloy sa dati naming bahay dahil napakalakas daw ng ulan noong mga sandaling iyon. Hindi naman daw nila iyon kilala, ngunit dala nga ng awa, pinatuloy nila ito. Nag-iiyak daw ako noon dahil sa gutom, ngunit wala nang laman ang garapon ng gatas nang suriin iyon ni inay. Nagpaalam daw muna si Itay na bibili ng gatas sa pinakamalapit na tindahan na 10 minutong lakad ang layo mula sa aming bahay. Ipinagkatiwala niya kaming mag-ina roon sa pulubi at ito raw ang pinakamalaking niyang pinagsisisihan sa tanang buhay niya. Sapagkat nang nakauwi siya't abot-tanaw na ang bahay, nakita niyang mabilis na tumakbo palabas mula rito ang isang kakaibang nilalang na 2 beses ang laki kaysa sa isang normal na tao. Puno daw ng balahibo ang katawan nito. May mahabang buntot. Sa madaling paglalarawan, kawangis ito daw ng isang lobo. Nabitiwan niya raw ang daladala niyang sirang payong at agarang tumakbo papasok sa bahay upang suriin ang kalagayan namin ni inay. Ngunit nanlumo si Itay nang madatnan niyang wakwak na ang katawan ni inay na nakahandusay sa papag ng sala. Hinanap daw niya ako at nang buksan ang maliit na aparador ng aming silid, naroon daw ako sa loob habang mahimbing na natutulog. Nakahinga daw siya ng maluwag nang makumpirmang buhay ang kanyang anak. Marahil daw ay sinadya ni inay na itago ako doon sa aparador upang mailigtas mula sa aswang. Nang balikan niya raw ang kaawa-awang katawan ni inay, marahan daw itong gumalaw at himalang nabitawan pa nito ang mga salitang, Yung pulubi ang aswang." Bago daw ito tuluyang tinakasan ng hininga. Nagbakasakali pa daw si Itay na tugisin ang aswang, subalit hindi niya ito natagpuan pa. Isinalaysay niya sa mga tao sa baryo ang pagkawala ni inay hanggang sa nakarating ito sa isang kilalang antingero sa isang bayan. Lumapit daw ang matanda kay Itay at pinayuhan si Itay na ang tanging paraan lamang upang mapuksa ang ganoong uri ng aswang ay ang pagpugot sa ulo nito. Subalit kinakailangan ng maraming taong pagtatala sa sandata upang mangyari ito. Dagdag pa ng antingero, ang mga ganitong uri daw ng aswang ay madalas na nakakubli sa liblib na mga lugar katulad ng masusukal na gubat. May ipinakimkim na anting-anting umano ang matanda kay Itay na magsisilbing proteksyon niya upang hindi makalapit ang mga aswang, subalit hindi raw po iyon tinanggap ni Itay dahil mas hinihiling pa raw niya na makasagupa ang aswang at labanan nito upang bigyang hustisya ang pagkamatay ng kanyang asawa. Kaya po pala Kuya Bari, labis ang kanyang pag-iingat doon sa isang punyal na nakasilid sa kwadradong kahon at kaya rin pala araw-araw niya itong hinahasa.
Sa sobrang pagkaintriga ko sa kwento ni Itay, napatulala na lamang ako habang nakikinig at hindi na namalayan ang paglamig ng kape sa hawak-hawak kong tasa. Hindi pa rin talaga ako makapaniwalang aswang pala ang nasa likod ng pagkawala ni Inay at ang mas nakakagulantang pa'y pareho kaming nasa bingit noon ng kapahamakan, ngunit pinili niya akong iligtas. Tay, ilang taon na rin po yung lumipas. Ikinalulungkot ko man ang pagkamatay ni Inay sa ilalim ng kamay ng aswang na iyon. Para po sa akin, malabo nang matugis pa natin ang halimaw na iyon. Mahinahon kong wika kay Itay. Nakatitig pa rin po sa kawalan si Itay habang nakasandal ang likod sa palihis na silyang tumba-tumba. Napabuga naman siya ng hangin at sa pagtitig pa lamang sa mga mata niya'y mababakas na ang bigat ng kanyang nararamdaman. Maya-maya pa'y tumugon si Itay at sinabing ang buong buhay niya'y nakaalay sa pagkamit ng hustisya para kay Inay. Hinangaan ko naman po ang labis na pagmamahal ni Itay para kay Inay. Nangako akong sasamahan ko siyang kamitin ang hustisya hanggat nabubuhay ako sa kabila ng maliit na posibilidad na makakaharapan namin ang nilalang. Makalipas ang 3 buwan, magaganap ang isang pangyayari sa buhay kong higit pa sa isang bangungot. Isang gabi, bit-bit ang pagkaing para sa hapunan namin ni Itay, tinahak ko ang masukal na daan patungo sa munti naming tahanan sa tulong ng isang sulo upang magsilbing liwanag. Galing ako sa trabaho at madalas na hating gabi na akong nakakauwi. Baka ilang hakbang pa'y nasilayan ko na po ang bahay namin. Ang ilaw na nililikha ng lumang lampara ang nagpapaliwanag dito. Nasasabik na akong ihain ang pagkain sa mesa at kumain kasalo si Itay. Nagugutom na rin kasi ako noon. Mulit-muli kong tinawag si Itay ng ilang metro na lamang ang layo ko sa bahay. Nakapagtatakang walang sumasagot, gayong nakasanayan ni Itay na lumabas upang salubungin ang aking pagdating sa tuwing narinig na niya ang pagtawag ko. Ang dami na pong tumakbo sa utak ko ng mga oras na iyon, lalo pat alam ko na ang tungkol sa eksistensya ng mga aswang. Dahan-dahan akong lumakad at marahang binuksan ang pintuan naming gawa sa kahoy. Isang malansang amoy ang umalingasaw nang bahagya kong itinulak ang pintuan papasok. Natigilan ako saglit. Dinig na dinig ko ang bawat malalakas na pagkabog ng aking dibdib. Hindi pa rin ako nagtatangkang sumilip sa loob ng silid kahit bahagya ng nakabukas ang pintuan. Hinintay ko ang yabag ng paa ni Itay. Hinihintay kong siya ang magbubukas para sa akin at sasabihing nakahanda na ang kanin sa mesa. Ilang minuto akong nakatayo sa tapat ng pintuan. Para bang may pumipigil sa aking wag nang tumuloy. Hindi naman lumalabas ng mga ganong oras si Itay. Wala siyang ibang inaasikaso kung hindi ang pagpapanday. Sa isip-isip ko'y hindi kaya tulog lamang siya? Ngunit hindi nakakatulog si Itay hanggat hindi pa po ako umuuwi ng bahay, Kuya Bari. Manginig-nginig ang kamay kong muling hinawak ang palad sa pintuan at dahan-dahan itong tuluyang itinulak papasok. Kusang bumagsak ang mga tuhod ko sa sementong papag nang sumalubong sa aking mga mata ang laman ng silid. Wala pong sapat na pang-uri ang kayang maglarawan
sa pagkahapis na bumalot sa aking damdamin nang madatnan ang kaawa-awang sinapit ng aking ama. Nagkalat ang dugo sa papag kung saan nakahandusay si Itay at ang mga lamang loob nito'y bumulwak na sa gitnang bahagi ng kanyang katawan. Ni hindi ko siyang magawang yakapin sa huling sandali sapagkat hindi na ako makagalaw pa mula sa aking posisyon. Animoy kahit lalamunan ko'y ninakawan ng lakas kaya't dinaan ko na lamang ang lahat sa mahinang pagtangis. Habang pinoproseso ko pa rin sa utak ko ang kahindik-hindik na senaryo, napansin ko kinalaunan ang isang punyal sa paanan ng bangkay ni Itay. Iyon ang espesyal na punyal na isinilid niya sa kahon pagkatapos talasan. Kumikinang-kinang ang talim ng punyal sa kabila ng dami ng dugong nagmantsa rito. Inipon ko ang aking buong lakas upang tumayo sa aking mga paa at kunin ang punyal. Kulay itim ang dugong bumalot dito, taliwas sa normal na kulay ng dugo ng tao. Kakaiba rin ang amoy nitong hindi ko po maipaliwanag. Natitiyak kong hindi tao ang sumalakay sa aking ama. Sinubukan siguro ni Itay na gamitin ang punyal laban sa pumaslang sa kanya, ngunit hindi siguro sapat ang talim lamang ng punyal, kundi kailangan niya rin ng sapat na lakas upang maisakatuparan ang pagpugot sa ulo ng aswang. Nangako ako sa aking sarili magmula ng araw na iyon na gagawin ko ang lahat upang maipaghiganti ang aking mga magulang. Nang bumaba po ako sa bayan upang asikasuhin ang pagpapalibing kay Itay, narinig ko ang usap-usapang bumalik na ang paglipana ng aswang. Nakita raw kasi ng isa sa mga tao sa bayan mula sa bintana ang isang nilalang na kawangis ng lobo ang paggala-gala sa makulimlim na gabi noong kabilugan ng buwan. At doon ko nadiskubring totoo nga ang hinala ko. Makalipas ang ilang linggo, magmula ng paslangin si Itay, itinuon ko na ang aking atensyon sa paghahanda ng aking sarili bago makipagsagupaan sa aswang. Nagpatuloy ang mga bali-balita tungkol sa nasabing nilalang, ngunit walang nagbabadyang tumugis dito, dala ng matinding takot. Iningatan kong wag mawaglit ang punyal dahil ito ang pinakaunang sandatang makakatulong po sa akin, Kuya Bari. Isang araw, habang hinahasa ko ang punyal sa aming bahay, isang hindi pamilyar na boses ang aking narinig. Tao po, ang wika ng boses. Natitiyak kong dalaga ang nasa likod nito at ganoon na lamang po ang aking pinagtataka sapagkat magmula noong mawala si Itay, wala nang pumupunta sa aming bahay dahil ang sadya lamang ng mga tao ay ang iba't ibang uri ng pinanday na punyal na ipinagbibili ni tatay. Natigilan ako sa aking ginagawa at saka sinuri kung sino ang nasa labas. Noong buksan ko ang pintuan, tumambad po sa aking paningin ang isang marikit na dalagang may itim na mahabang buhok at may porselanang kutis. Nagniningning ang mga mata nitong sa isang titig pa lang ay mabibighani na ang kung sino man. Nakasuot po ito ng bulaklaking bestida na aabot lamang hanggang tuhod. Ang pangsabi naman niya'y isang pares ng sandal na gawa sa abaka. Binati ako nito ng magandang tanghali, saka nagpaliwanag na tinataguan umano niya ang dating niyang nobyo
na gustong makipagbalikan sa kanya kaya niya narating ang kakahuyan. Kapag ka daw natagpuan siya ng kanyang nobyo'y, tiyak na sasaktan daw siya nito. Hindi pa man ako nakapagbitiw ng salitay, nakiusap na ito na kung maaari daw, makituloy muna sa aking bahay hanggang sa sunod na araw. Sino ba naman ang hindi makakatanggi sa inosente niyang mga mata? Kung kaya't malugod ko po siyang pinagbigyan. Isinilid ko muna ang punyal sa kahon at itinago sa ilalim ng katre sa loob ng silid ng yumao kong ama. Inalayan ko naman ang babae ng isang basong tubig at nagpasalamat naman siya bago ito tinanggap. Iminungkahi ko ring doon na siya matulog sa aking silid at uukupahin ko na lang muna ang silid ng aking ama. Nang mabanggit ko po si Itay, natanong niya kung ano ang ikinamatay nito. Nagsinungaling ako at sinabi kong namatay si Itay dulot ng malalang karamdaman. Tumango na lamang siya at hindi na nagbitaw pa ng maraming tanong. Nang humaba-haba ang aming pag-uusap, hiningi ko ang kanyang pangalan. Subalit tumanggi siyang ibahagi ito at hindi ko na raw kailangan pang malaman. Nagtaka naman ako at napakunot ang aking noo. Ngunit may bumalik sa aking balintataw. Ang mga aswang, hindi yan magbabanggit ng pangalan nila. Bumalik sa utak ko ang usal ng matandang albularyo sa bayan na minsang nakausap ko ukol sa mga aswang. Bigla naman akong nakaramdam ng kaba dahil doon. At napangisi ng palihim. Akala siguro ng nilalang na ito'y maiisahan niya ako. Magmula nang ikinuwento sa akin ni Itay ang engkwentro nila ni Inay roon sa matandang babaeng pulubing kinalaunan ay nadiskubre nilang aswang, naging maingat na ako sa pagkilala sa mga tao. Naniniwala kasi ako, Kuya Bari, na kahit pa pinaka-inosenteng mga matay, kayang manlinlang. Nang lumubog ang araw, pinayuhan ko na ang babaeng matulog na sa aking silid. Sumunod naman siya't ang sabi, matulog na rin ako. Nang pumasok na po siya sa kwarto, pumasok naman ako sa silid ni Itay kung saan nakasilid ang punyal. Kinuha ko sa ilalim ng katre ang kahon at inilabas na ang pinakamahalagang sandata. Tiniyak kong mayroon na rin akong sapat na lakas upang labanan ang aswang. Maya-maya pa'y umalingaw-ngaw sa bahay ang mahinang mga paghalinghing hanggat sa ito'y naging mga alulong. Sa mga sandaling iyon, batid kong bumalik na sa tunay niyang anyo ang aswang. Nakasara pa rin ang pintuan ng silid kung nasaan ako. Habang hinahanda ko ang punyal, binalot ang bahay ng malalakas na mga yabag patungo sa aking direksyon. Kahit pa matagal ko na itong pinaghahandaan, namayani pa rin sa akin ang takot. Nanatili ako sa pintuan ng ilang sandali at may tumulak dito dahilan upang masira ito at bumagsak ito sa aking harapan. Sa kabutihang palad ay agad akong nakailag. Doon ay tumambad ang aswang na pareha sa paglalarawan ni Itay sa aswang na sumalakay noon kay Inay. Sa bawat paghakbang ng aswang na ito na papalapit sa akin ay ang malalakas na pagkabog naman ng aking dibdib. Subalit pumasok sa isipan ko ang aking mga magulang at kahit papaano po ay nabuhayan ako ng loob. Nangako ako talagang bibigyan ko sila ng hustisya. Sinugod ko ang aswang, ngunit alisto ito at napuruhan ko lamang sa braso.
Hinampas ako ng palad nito't nagdulot ng labis na pagkahapdi sa aking pisngi ang sugat mula sa kanyang matatalas na mga kuko. Ganun pa man, tinibayan ko ang aking loob at nanatili akong nakatayo. Naghahanap lamang ako ng tiyempo sa muli niyang pagsalakay. Nang muli itong lumapit at akma na akong sasalakayin gamit ang malalaking mga kamay, agad akong nakailag at swerteng nakahanap ng tiyempo na muli itong mataga sa braso at sa pagkakataong iyon ay tuluyan ng naputol ang kabila nitong kamay. Tunay ngang napakatalim na ng punyal at kaunting subok pa'y mapupugutan ko rin ito sa ulo. Tanging kanang kamay na lamang ang natira sa aswang kaya't nahirapan ito sa pakikipaglaban sa akin. Ngunit makailang ulit pa rin itong sumubok na paslangin ako gamit ang kanyang matutulis na mga kuko. Subalit mabilis akong nakakailag. Pumanik ako sa katre, bit-bit ang punyal upang maabot ang liig nito at nang makahanap muli ng tiyempo, tumalon ako habang nakataas ang kanang kamay na hawak-hawak ang punyal at saka pinugutan ng ulo ang aswang. Pareho kaming natumba sa papag kasabay ng pagtilapon ng pugot nitong ulo. Dumanak ang maitim na dugo sa silid at tiniyak kong hindi na muling mabubuhay pa ang nilalang na ito. Hindi ko na hinintay pa ang pagsikat ng araw at noong gabi ring iyon, dinala ko ang katawan ng aswang kasama ang pugot nitong ulo sa malayong parte ng kakahuyan mula sa aming bahay. Sinunog ko, Kuya Bari, ang katawan at pugot nitong ulo at hinintay ang paglubog ng buwan habang pinanunood ang higanting tupok ng apoy. Hindi ko na napigilan pa ang biglang pagbuhos ng aking mga luha kasabay ng pagbalik ng mga alaala ni Itay at ang kwento nito tungkol sa yumao kong inay. Kung buhay po lamang sila'y ikagagalak kong ipamalitang natugis ko na ang aswang. Salamat sa punyal, Itay. Habang pinagmamasdan ko ang usok na bumabalot sa kalangitan, tila't napapawi ang bigat sa aking dibdib. Nagtamo ng kahupa-hupaan ng aking paghinga sa kaalaman na nagtagumpay ako sa misyon na ipinangako ko kay Itay. Hindi ko maiwasang isipin ang sakripisyo niya, ang pag-aalay ng kanyang buhay upang ako ay maprotektahan. Tinipon ko ang lahat ng alaala ng aming mga sandaling magkasama, ang mga aral na naiwan niya sa akin at ang kanyang wagas na pagmamahal. Habang binabalikan ko po ang sandaling iyon, Kuya Bari, napagtanto ko na ang aking kwento ay hindi lamang pala tungkol sa pakikipaglaban sa aswang, kung hindi tungkol din sa pagpapahalaga sa mga pagtuturo ng aking ama at ang kanyang pagmamahal na tumagal hanggang sa kanyang huling hininga. Sa paglubog ng araw at pagdating ng gabi, nagmumuni-muni pa rin ako sa patuloy na laban na kailangan kong ipagpatuloy. Hindi lamang laban sa mga nilalang na tulad ng aswang, kung hindi laban din sa sarili ko, sa mga pagsubok na haharapin ko at sa pag-aalala na baka hindi sapat ang aking magagawa. Ngunit sa bawat takbo ng oras, lalo kong naiintindihan ang halaga ng katatagan, determinasyon at pagmamahal na nakuha ko mula sa aking ama. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga aral na itinuro niya sa akin at ang pagmamahal na ipinaramdam niya sa akin kahit sa pinakamahirap na mga sandali.
Nagpasya po akong ipagpatuloy ang aming advokasya na itayo ang isang mundo na ligtas at malaya mula sa takot sa mga aswang. Sa bawat hakbang, sa bawat laban, at sa bawat tagumpay, alam kong nariyan si Itay sa aking puso na patuloy sa paggabay sa akin sa tuwing haharap ako sa anumang hamon. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit sa bawat pagsikat po ng araw, Kuya Bari, magiging handa na ako. Dahil sa likod ng aking kwento, mayroong aral at pagmamahal na patuloy na magbibigay lakas sa akin kahit sa pinakamatinding laban. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.